Naiyak ako nang mapanood ko yung Kapuso Mo Jessica Soho reports. Dahil umiiyak yung mga may-ari ng bahay doon sa lugar na yon kung saan bumagsak ang isang river control project. Ang hindi lang kasi pinansin ng Kapuso Mo Jessica Soho ay kung ano ang kontrata na mayroon dito. Ang kontrata na nandito ay isang bridge replacement na may contract number na 25 Alpha Delta 0047 na nagkakahalaga ng 112 million pesos. It is a bridge construction project. Hindi po siya flood control project. Pero huwag naman sanang sirain yung Sandtrap. Bakit kailangan sirain yung Sandtrap? Nagmalasakit yung Sandtrap. Walang flood control project. Nilagyan lang nila ng river protection. Kasi may sobrang budget yung paggawa ng tulay na 20%. Ginamit nila para sa extension na ito at sa extension na ito. Dapat pa nga magpasalamat yung mga taga ron. Dahil kung wala yung istrukturang yun, tinangay na yung mga bahay nila. Sabi ng DPWH, hindi substandard ang mga materyales at ang ginamit na simento dyan sa construction na yan. Nagkataon lang talaga na bago lang na simento. So ngayon, Jessica Soho, akala ko ba mga awarded journalist kayo? Bakit hindi nyo ginawa yung assignment ninyo? Bakit nyo kailangan sirain yung isang construction company para lang magkaroon kayo ng istorya na nakakalungkot? Na dapat sana natuwa pa yung mga taong yun dahil nilagyan ng flood mitigation project. Walang budget para sa flood control, ulitin ko. Ang budget ay para sa construction ng tulay. Okay? So paano yan? Ang challenge ko sa inyo, AMJS, Kapuso Mo Jessica Soho, pumunta kayo sa Ilocos Norte. Yung pinuntahan kong mga tulay ni Super Mario, gawan nyo ng dokumento, kumuha kayo ng opinyon galing sa COA at galing sa DPWH para tingnan kung talagang ang sinasabing excuse ni Sandro Marcos at ni Vince Dizon ay tama. Kung talagang phase 1 at phase 2 yung mga tulay na yon. Dahil sa pagkakalam namin, completion of a bridge program yan. Katulad nito, walang phase 1, walang phase 2. Sumobra pa ang pondo. Kaya ginamit sa protection ng river. O paano? Sayang ang bayot. Sobra naman yung yabang mo, Rapi Tulfo. Kala mo naman napakatalino mong... Di ba? Hindi ka naman ganun katalino eh. Popular ka lang, kaya ka nanalo. Pero hindi ibig sabihin yung pulpito mo pwede mong gamitin para mang-insulto ng tao dahil hindi pumapabor sa utak mo. Di ba? Sobra ka naman magtawag ka ng stupid. Ikaw, meron ka bang staff sa kahit na anong opisina mo na hindi sumusunod sa sinasabi mo? Maging ito'y kaaya-aya o hindi. Nagmumura ka nga sa mga staff mo sa live broadcast mo ng iyong isumbong mo kay Tulpok. Di ba? O, minumura mo dahil hindi tama yung pagkano ayon sa utak mo. May diferensya kayata sa utak eh. Di ba? Ang hilig mong mangmuska, ang hilig mong manduro. Di ba? Pag maliliit na tao, ang hilig mong gawin ng ganyan, pero si Marcos, hindi mo man lang masabihan na kumusta naman yung tubig nating baha? Kumusta naman yung mga Pilipino? Nandito tayo sa impeachment trial, pero yung mga Pilipino nandun, lubog sa baha. Meron ka bang sinabing ganon?
Wala dahil takot ka. Mayabang ka lang sa mga katulad naming maliliit. Eto minsan ko lang gagawin to. Ayokong gawin to dahil marespeto ako eh. Lumaki ako sa martial law, may takot kami sa otoridad. Pero sasabihin ko sa iyo, Mr. Tulfo, you are the most stupid person I have ever seen on TV. Sobra ka na. Yabang mo. Alam mo, nag-aalangan ngayon si Satanas dahil pag ikaw mawala, baka sa kayabangan mo, matakot si Satanas na mapalitan mo siya dahil may dala kang electric fan at mapatay mo ang lahat ng apoy sa impyerno sa kayabangan mo. Yabang ang puta.